Network Entertainment. Kung ano yung reputation ng boss, kailangan ganun din yung mga empleyado niya. Kaya di ba may culture fit? Sinasabi ko sa mga immortal, kung sinungaling ang boss mo, tapos lahat kayo dyan sa opisina, ginagaya niyo yung boss nyo, di magiging sinungaling din kayo. Mga immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Kasama ko si Zar de los Reyes, CRSP. Hello, Stanley. Ano? Hey. Okay ka ba today? Galing kaming gym today. Nag-HIIT training. Para sa mga immortal. Kasi alam nyo naman, health is wealth. Diba? Yes. It's a core and upper body. Bukod pa yun dun sa pagja-jogging namin. Oo. Sponsor kasi ako ni Stanley. Alam mo, yan yung CSR ko si Stanley eh. CSR rin. Oo. Ako nag-sponsor ng HIIT kasi wala akong kasama eh. Alam mo, immortal, ito bago namin pag-usapan yung main topic na to, na para sa episode na to. Kasi yung health, binibigyan namin ng importansya kasi tumatanda na kami. Yeah. Kayong mga employees, mga immortal, mga 25, kailangan nyo rin 29. alagaan yung kalusugan ninyo. Lalo na kung breadwinner kayo, health is wealth. Mahirap magkasakit. Oo. Diba? O mag-a-absent kayo and all. Pero kung kayo naman, hindi kayo nagkakasakit, take time to eat healthy and mag-exercise kayo. Gumalaw-galaw kayo. Hindi pwedeng nakaupo lagi sa cubicle. Tama. At kahit na work from home kayo, alam ko nakaupo pa rin kayo, nakatutok sa mga computers nyo, mga laptops, no? It's healthy also if you have a standing desk. Standing desk. Kahit hindi standing, kahit bumili ka, ang dami-daming nagbebenta niyan ngayon actually. Di bale, magpapakita kami sa inyo ng mga walkpad. Kasi mura na lang ang walkpads ngayon. So, eto Zar, bago natin simulan yung episode, we'll talk about yung pagiging office playboy. Kung ikaw nabansagang palikero, chick boy, matinik sa chicks sa opisina, harmless ba ito na reputation o makaka-apekto sa karir mo? Okay? So bago yan, Zar, please promote our social media accounts. Ayun, so please follow the Underpaid Podcast on Spotify, on all the social media channels as well. It's Facebook, Instagram, TikTok. Saan pa ba? Yun lang naman, no? Yung YouTube ng The Pod Network YouTube. Entertainment. Yeah, and also please follow our own social media channels. It's Zar de los Reyes, one for me on LinkedIn. You can also follow me on My Other Office PH. And then for Stanley Chi. Stanley Chi on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Tsaka Suplado Motors. Please, subscribe. We drive, you decide. Yes. But gawin mo nga yung yung actions. Ginawa ko na dati yun eh. Sige. So yun, kapag tinawag ka bang playboy, matinik sa chicks, o chick boy sa opisina, ito ba nakaka-apekto sa reputasyon mo? Yeah, is it harmless reputation or career risk ba siya? Oo, kasi tayo pumasok sa opisina para magtrabaho. Oo, pumasok ka sa opisina para magtrabaho, not to make landi-landi. Minsan nakakatsamba ka, doon mo makikita yung magiging forever. Yung jowa, minsan nakilala mo sa trabaho yung asawa mo, di ba? Ako nakilala ko sa office yung naging asawa ko. Oo, pero it's very discreet. Hindi mo mapapansin na kami. Hindi rin siya nababansagan na playboy. Ayun. So, may mga tao, may mga lalaki na babansagan playboy. Meron namang hindi eh. May mga iba sadyang lapitin ng mga chicks. May mga iba. Without the effort. Oo, may ganon. Yung, halimbawa, may opisina ako, super pogi na Di ba may example ka before? Si Drew, di ba? Oo, yan. Lapitin ng mga babae. Yan talaga yung mga babae, nagkakagulo talaga sa kanya. Nagkaka-crush talaga sa kanya. Pero siya, he's not taking action. Wala, papogi, gano'n. Papogi lang. Smile lang, gano'n. Kaya pag biniro mo, lokohin mo ako. Yung mga tutukso ng playboy, kaya mga tinik sa chicks, marami nagka-crush. Uy, cheaker ka, Stanley. Hindi naman. Ganun yung mga pa-cute di ba? Oo.
Ayun, pero Pero may matinik iba rin yun. naman, may mga nasasabihang playboy or player or chicker or chick boy na totoo. Oh, totoo. Talagang nagta-target siya ng mga babae sa Oh, office. may mga nililigawan. Oh, sige ganito na lang. Paano ba nagsisimula na tutuksuhin kang playboy or chick boy or matinik sa chicks pagka sa opisina ka? Either nakita nilang may dinidiskartehan ka sa opisina Oo. or very friendly ka sa mga bagong pasok na magaganda or meron kang tina-target, 'di ba? Or friendly friendly ka talaga sa lahat. Oo. Oo. O kaya yung may nagugulat na lang jowa mo na pala si ganito sa kabilang department Mm. o Or jowa mo na kunwari yung ganitong kaopisina mo. Hmm. or may mga times na yung mga tao niyayaya mo for lunch, O 'di yung ba? ano, "Uy, lunch ka na ba? Lunch tayo." hindi yung mga ganito magugulat lang yung mga kaopisina mo nakita kayong dalawa na Mm. nasa restaurant, 'di ba, Oo. nagde-date, 'di ba? Oo. Or puwedeng ganito, kinukuwento mo. Tama. Oo, kinukuwento mo. Ngayon 'pag kinukuwento mo, depende na sa mga makikinig kung maniniwala sila o hindi, Mm. 'di ba? Tama. Oh, halimbawa, nagkuwento yung driver mo na jowa niya si ganito, si ganyan. Oo. O, 'pag nakita mo maniniwala ka. Pero Oo. 'pag nagkukuwento lang 'yan, medyo sabihin mo parang binobola lang ako nito, 'di Oo. ba? May mga lalaki nag-e-effort talaga, Hmm. to be close to girls sa office. May mga gano'n, 'di Pero may ba? mga iba yung mga ano, silent but deadly, Talaga? Hoy, mga ano, ngiti-ngiti lang pero magugulat kayo. Diniskartehan niya pala yung Ano na mga pala, 5 babae sa hindi office, kumbaga sila 3 na babae pala, sa ganyan. office. Kasi 'pag nasa opisina kayo, sa totoo lang, hindi naman puwedeng magjowa sa same Oo, department, oo, totoo Bawal naman, naman yun, oo. It's an HR problem yan pagka gano'n. Ngayon, for smaller companies, sometimes they tolerate. Mm. Kasi parang pamilya nga naman kayo diyan or Oo. kayo-kayo lang naman, 'no, lagi kayo magkasama. Hindi rin maiiwasan na magka-developan kung Mm. may nagkakaligawan. Araw-araw kayo magkasama, parang para ka nanligaw ng kaklase, Oo. gano'n. Oo, araw-araw kayong Oh. magkasama, 8 hours a day. Pero siguro, ang mali do'n is 'pag pinagsasabay-sabay mo na yung mga babae. Or kung kabe-break niyo lang nung kaopisina niyo biglang may jowa ka na iba Oo. or kung nanligaw ka ng kliyente, Oo, o tama. yan. Or Hmm. ano, kunwari nasa opisina may dinidiskartehan ka, tapos meron ka palang kausap sa Bumble, for example, Oo. or yung mga friends mo, diniskartehan mo din, 'di ba? Yun, medyo okay, red flag talaga Oo. yun. Yun, parang, playboy talaga yun. Pero fair ba talaga yung label? 'Pag ma-label kang playboy, ikaw na-label ka na bang playboy? Hindi. Kasi hindi ako gano'n, Hindi ka gano'n, Hindi yung ako mga gano'n. babae ang umaano sa'yo, Hindi umaalibdib talaga, sa'yo? ako kasi trabaho-trabaho lang, Oo. Kasi gano'n. kaya ka nga nasa opisina, it's Oo. because you're there to work. Ngayon, 'yan yung ano, hindi porket sinasabi mo na, "Uy, may ka-date ka, may ganito ka, may ganyan." O, 'di ba? Ta's nakikita nila 'no, minsan naba-busted rin naman ang isang office mate. Mm. O, araw-araw mo rin makikita 'yan. Oo. Kaya minsan nandiya-diyan yung tuksuhan, may mga love team, 'di ba? Nasa sa inyo na 'yan kung sasakay kayo o hindi. Pero kung ikaw yung lalaki, may asawa ka or may jowa ka tapos nanligaw ka pa, Mm. hindi na maganda 'yon. Eh, kung Oo. single kayo walang problema, okey lang. Okey lang na, dumiskarte ka, mag-try ka manligaw 'no, after office sana. Oo. Pero 'pag ano na, 'pag may sabit ka na, you're in a relationship, hindi magandang reputation 'yun. Tama. Lalo na pareho kayo, hindi lang yung lalaki pati yung babae hindi rin Oo. maganda yung reputation, 'di ba? Kasi imposibleng di malaman na may asawa or may jowa, 'di Oo, ba? tama. Oh. Alam mo ako, office romances are okay. They're okay because I got my husband was my office mate. But we were very discreet. Also, in the office, we were very professional. You wouldn't know na kami. So I think that's the difference between someone who's in a relationship dun sa office and someone who's being tagged as a playboy. Kasi Hmm. pag playboy ka, parang alam nila na marami kang dinidiskartehang babae. Hmm. And that is not healthy. 'Di ba? Nakakaapekto na rin sa trabaho 'yan. Mm. Ngayon eto, kung ikaw ang boss, tama ba na nakikialam ka
sa reputation ng empleyado mo na playboy, kuno? Mm. Actually, may career impact ba siya? Mm. I think being tagged as a playboy or being tagged as a chicker, it's not good for your reputation sa office. People would think that you're not professional because you're not supposed to do that, di ba? Tsaka hindi ka mapagkakatiwalaan. Oo, hindi ka mahap. Isa yan, ha? Oo. Oo. Yung parang pag may pinartner sa yung babae, instant na kagad na, okay, didiskartehan niya yan. Mm. Di Oo, ba? hindi rin maganda yon, no? Oo. Ngayon, kung ikaw yung boss, ikaw si HR manager, kakausapin mo ba yung empleyado mo na, uy, huwag ka manligaw rito. Hindi Ay. maganda yan kasi nakakasira na reputasyon ng opisina. Ako, nakikita ko, kung yung boss mo, wholesome, Mm-mm. walang ginagawang kalokohan, maiinis siya na may ganun siyang empleyado. When people talk, do you sometimes feel like you can't relate? Like the topic has no relevance to you? I'm Pio Ontiveros, and I've created a space where we welcome different perspectives, look at the facts, the context, and talk about what really matters. Politics, culture, faith, power, current events, anything under the sun, the moon, and the stars. If it shapes how we live, we're talking about it. We need to talk about it, decode it, unbox, unpack. I'm Pio Ontiveros. Let's talk. Listen now on Spotify. Okay. Ako, tingin ko ganun Kasi kung ano yung reputation ng boss, kailangan ganun din yung mga empleyado niya. Kaya di ba may culture fit. Sinasabi ko sa mga immortal, kung sinungaling ang boss mo, tapos lahat kayo dyan sa opisina, ginagaya niyo yung boss nyo, di magiging sinungaling din kayo kasi nagiging kultura na yan sa opisina. Kung babaero yung boss mo, baka ito-tolerate niya yung ganyan kasi ganun yung kultura na gusto niya. Mm-mm. Ngayon, kung si boss wholesome, walang ginagawang kalokohan, walang bisyo, malamang yung mga empleyado niya gusto niya ganun din. Ako, if I had someone who reports to me, natatag na playboy, or shaker, or nambababae, what I'll discuss would be first yung boundaries. Kasi bakit nakakross yung mga boundaries? Second, I would discuss professionalism. Kasi we're here to work, and I think that you need to have a professional behavior, di ba? Hindi yung parang kalat-kalat ka. And then, number 3, if this person would push back, sasabihin niya, ay, hindi naman ako playboy hindi naman ako shaker, hindi naman ako babaero, friendly lang ako. I think, tatanungin ko siya, sa tingin mo, bakit ka natatag as playboy? Kasi it's also self-awareness Sige, pushback ka ng pushback, sinasabi mo hindi. Pero bakit ka nachichismis? Bakit sinasabi na lang lahat ganun ka? Di ba? Self-awareness yun. O baka naman may nagkakalat na ganun siya dahil niligawan niya yung isa, pinagsabay niya dun sa isang jowa niya, kinalat ngayon sa buong opisina. Kung isa lang ang nagkakalat, sige, okay lang. Pagsasabihan natin yung nagkakalat. Pero kung multiple people na ang nagsasabi na ganun ka, at yun ang observation nila, there's something wrong. Diba? Kapag 5 tao, 6 na tao, pinagpipiestahan ka at sinasabing playboy ka, anong mali dito, diba? Bakit ka sinasabihan na playboy? I mean, your personal life, I'm out of your personal life. Wala akong pakialam dyan, diba? Pero, nasa trabaho tayo Wala naman tayo sa family reunion, for example. Yes. We're at work. You have to observe boundaries. You have to observe professionalism. And if nachichismis ka na ganyan ka, then maybe self-evaluate. Be aware anong ginagawa mo at nasasabihan ka ng ganyan. Okay. I'll give an example. I used to have this office mate na who sleeps around. Yeah. Yan Nakita sa isang event na pumasok siya kasama yung kliyente sa loob ng hotel room. Oo. Ngayon, kumalat. Oo.
The next presentation, pinag-initan Wow. yung Oh, opisina. I think your company has an internal problem. sabi? Oo, Oo. pinag-initan, nawala yung kliyente sa kumpanya. Ah. Yun. So, kaya hindi maganda yung impact nung pagiging playboy sa isang kumpanya or yung reputation mo as an employee. Oo. Kahit na manager ka pa, kahit na boss ka pa. Yeah. Kasi there are companies na maganda yung reputation nila sa yung image nila and Mm. reputation sa lahat. Mm. Pag nakakita ng ganyan, Oo. makakasira ng ng relationship sa kliyente, makakasira ng business, 'di ba? Nawala yung Mm. kliyente Mm. dun sa sa kumpanya. It's a big company. Oo. So And yun. that's a major problem kasi bakit ka mawawalan ng kliyente dahil lang sa actions ng isang tao? And then later on, umalis yung nag-resign Oo. yung taong yun. Oh, Ayun. wala akong pinangalanan ha. Wala akong pinangalanan, wala akong sinabing mga pangalan na kung ano man. Basta yun yung senaryo. Oo. Okay, at saka okay lang naman maging friendly sa clients, sa coworkers. Pero you really have to observe your boundaries. You really have to be discreet. Mm. Hindi yung parang dinidisplay mo pa na may mga Oh. nilalandi ka. Hanggat maaari, if you want to court someone within the industry, Mm. siguraduhin mong malayo. Hindi yung direct na lagi yung nakakatrabaho. Yung medyo hindi mahalata rin. Oo. Tama yung pagiging discreet eh. Discreet talaga. Pero mo may mga ibang magjowa in the same industry. Nagulat na lang yung mga tao nung kinasal sila. Talaga? Oo. Mm. Na, 3 taon na pala kayong magjowa, ganyan. Tapos Oo. kinasal sila. So, di ba, maayos. Tsaka maganda yung reputation ng dalawa. Oo. Yung lalaki tsaka yung babae. Okay Mm. sila. Wala silang bad image. So, nung kinasal, everyone was happy for them. Oo. At saka Oo. hindi naman natatag as a playboy. Oo. Hindi niya pinagsasabay, hindi yung kunwari may type siya sa kliyente na 'to, tapos mo-move siya dun sa isa. Parang bawat kliyente may target siya, 'di ba? Hindi pwedeng ganun kasi nakakasira ng negosyo yan. Tsaka, Oo. sinasabi nga nila, malas yan sa Mm. sa opisina. Lalo Oo. na't pagka may dinala ka sa office, tapos medyo Oo. work-related, tapos nagdala ka, pinapasok mo, ganyan. At saka Everyone is working, hindi pa naman asawa, di Mm. ba? And be careful rin because even if people are your friends, madaldal ang mga tao. Oo, magchichismis Madaldal sila. pagchichismisan ka. Pag-uusapan kayo. Oo. Akala mo lang secret yon, hindi. Dadaldal yan. Malalaman ng mga tao yung mga ginagawa mo. Marami nang nadali sa atin-atin lang to. Oo. Secret lang natin. Hindi ko sasabihin sa iba. Marami na nadali sa ganyan. So, Tapos magugulat ka, alam na ng lahat. Tapos pag tinanong, kaya mo nalaman? Di ba yun ang sinabi mo? so, di ba? I mean, it's all about reputation. At saka, in terms of career, pwedeng maapektuhan yung career mo because of that reputation. Dahil, di ba, kunyari, in your example, nawala ng kliyente. Nawala ng kliyente yung isang kumpanya dahil sa empleyado nila na diba? later on pinag-resign din. Oo. So yun, ingat-ingat mga immortal ha. So, yun. kunwari, hindi ka talaga ganon. Na-chismis ka lang isang beses. Kasi may kilala ako, palaging yun ang chismis sa kanya Kasi kinakantsawan ng lahat. Oo. Paulit-ulit na lang. So may mali doon, 'di ba? Pero if ever hindi totoo 'yon, how can you recover as a person, 'di ba? As an employee. Siguro I think it should be a lesson for you if you're being teased always na playboy ka. It should be a lesson for you first to be discreet, second to be professional, observe your boundaries, 'di ba? At saka siguro kung sobrang friendly ka to the point na sinasabihan kang playboy, then maybe try to be more
less friendly Be ba? more professional. Hindi mo Or kailangan or bawasan mo yung pagka-friendly mo. Siguro masyado lang talagang friendly. Sa office to Oo. Oo. Hindi, kasi trabaho lang talaga dapat, no? Mm. You really have to set boundaries and kailangan alam mo kung kailan dapat tumigil. O, tama Oo. na. Huwag mo na masyadong Oo. makipag-usap kung kani-kanino. Tapusin nyo muna yung deadlines. Pagka nag-event na lang kayo, may mga parties sa opisina, yun, tsaka na lang kayo makipagtsikahan. Pero, Oo. or after office, yung hindi yung nakikita ng mga tao. O Kasi nakita ng mga tao na masyadong parang, nagiging friendly. parang out in the open. Yung iba kasi, niyayabang niya, fineflex niya. Oo. May mga ibang taong ganun na tuwan-tuwa sila, sinasabihan silang chick boy or lapitin ng chicks. Okay. Alam ko Diba? yun. Oo. So may tanong ako sa'yo, Mm. Stanley. May mga lalaki bang tuwang-tuwa na sinasabihan silang playboy Meron, or may chick mga boy ganong sa lalaki. office? May mga ganong lalaki. Akala nyo nakakagwapo yan? Hindi, nakakahiya yun. Ibig sabihin, parang malandi ka, marupok ka, ganun. Bakit Hindi nila pwede. gusto yun na natutukso sila? Kasi yung iba, depende sa kung saan sila lumaki. Ayoko mag-judge, pero yung environment, yung background nila, may bearing yun eh. Kung saan sila, kung yung sino mga nakakausap nila, ano yung mga pinapanood nila, nakakadagdag. Mm. Kung nakikita mo lahat ng tao ganyan, tapos kung sino yung gago, yun yung parang pinupuri, tsaka yun yung sinusuporta ng mga tao, di isipin niya, ayan pala yung uso di gagawin ko rin. So dapat tayo, we have to set a good example, not only to our employees but to other people also. Pipiliin nyo rin yung sino yung mga sinasamahan ninyo. Kasi, may kaibigan kang babaero. Di lahat kayo sa barkada, babaero na pag ganyan. Tagal-tagal, di ba? Totoo yun kung sino yung nakakausap mo lagi, maging ganun ka rin. So, ingat-ingat mga immortal. At eto, sinasabi ko sa inyo, hindi nakakagwapo yung pambababae. Okay? Hindi nakakagwapo yung sinasabihan kang playboy. Oo, hindi nakakagwapo yung marami kang chicks kung saan-saan. Okay? Huwag kayong malandi, be professional, magtrabaho kayo. Trabaho lang tayo, di ba? Set boundaries and alagaan ninyo yung reputation ninyo kasi yun yung pinaka-importante. Okay? Ako very curious ako para sa mga listeners natin. Kung nabansagan na ba kayong player, playboy, chicker, or kung Chick boy, babae kayo, ganon. malandi. Diba? Nabansagan na ba kayong ganon? Or totoo ba siya? Diba? Okay. Or hindi? I-message nyo lang kami, comment nyo yan, magkwento kayo, babasahin natin dito sa Underpaid. Oo. And ilalagay natin sa Office Confessions or Yeah. Underpaid na confessions. Yeah, doon sa social media channels namin, pwede namin ilagay as long as you are okay for us to post it. Okay. So there you have it, guys. Please like and subscribe to the Underpaid podcast. Share our episodes. We have new episodes every Mondays and Thursdays. Tapos we're all over social media. So Yes. please comment, share, like, rate our podcast. Sana 5 stars, di ba? Thank you so much. So maraming salamat mga Immortal for making us one of the top career podcasts in the Philippines. Thank you. I'm your host Stanley Chi for Zard de los Reyes. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.